Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 51. Naniniwala si Guning na tinalikuran ng lalaki si Guman, ngunit ang katotohanan ay ganap na naiiba. Ning, iyon ang dahilan kung bakit pinangalanan ni Guman ang kanyang anak na si Guning. Noong kasama ko siya, naramdaman ko ang kaligayahang hindi ko naranasan. Kaya, naisipan kong magpakamatay pagkatapos niyang ma-accident iyon. Alam kong makasarili ito. Ito ay hindi patas sa aking mapagmahal na magulang at sa aking nakatatandang kapatid na babae. Nung puno na ako ng gusot na emosyon, alam kong 3 buwan na pala akong buntis. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking buhay at huminto sa paaralan. Ang sumunod na nangyari ay hindi lihim kay Guning. Inakala ng ina ni Guman na nakakahiya na buntis si Guman bago nagpakasal. Hiniling niya kay Guman na magpalaglag, o hindi niya aaminin na anak niya si Guman. Nagmula sa N0V at Elban, pinoprotektahan ng materyal na ito ang hindi isiniwalat ng impormasyon. Pinili ni Guman ang kanyang anak kaysa sa kanyang ina, kaya iniwan niya ang kanyang tahanan. Ginamit niya noon ang pera mula sa kanyang ama para umupa ng bahay at maghanap ng trabaho. Ngunit siya ay tinanggihan dahil sa kanyang pagbubuntis. Pagkaraan ng ilang buwan, naubusan siya ng pera. Kinailangan ni Guman na humingi ng tulong kay Guching pagkatapos. Pagkatapos ni Guman at umalis sa kanyang tahanan, ang kanyang ama at si Guching ay hinanap siya ng walang kabuluhan. Si Guman ang bumaling kay Guching sa sarili niyang inisyatiba. Pagkatapos ay binuhat ng ama ni Guman si Guman at dinala siya pauwi. Sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ama, matagumpay na naipanganak ni Guman si Guning. Makalipas ang 18 taon, nawala na ang dating kalungkutan, ngunit hindi pa rin masaya si Guman sa tuwing naiisip niya ang mga alaalang iyon. Kinabukasan, maagang gumising si Guning gaya ng dati. Tumakbo siya papunta sa paaralan saka nagpatuloy sa pagtakbo kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi siya bumalik sa kanyang paaralan hanggang 5 minuto bago ang klase sa umaga. Walang banyo sa kanilang paaralan, kaya hindi sila nakaligo kahit basang-basa na sila sa pawis na iyon. Buti na lang at maliligaw sila pag-uwi nila at hindi sila mabaho. Boss, Friday ngayon. Magsaya tayo sa club natin ngayong gabi. Sabi ni Howran habang pabalik sa kanilang mga silid-aralan. Mga ad ng Pub Future. Gusto ko ito. Guning, sumama ka sa amin. Sabi ni Chupihan na may pananabik. Oo. Ito ang aming lugar. Ligtas ito, sabi ni Chin Zixen. Mayroon kaming bagong uri ng inuming prutas. Gusto ito ng mga babae. Boss, bakit hindi mo subukan? Idinagdag ni Zhang Tianping. Kailangan kong pumunta sa CTG ngayong hapon, sorry, sagot ni Guning. Agad na nadismaya ang karamihan. Bakit ka pupunta sa CTG? Tanong ni Chupihan. Upang harapin ang isang bagay, sabi ni Guning. Tungkol saan? Tanong ni Howran. Sikreto iyan, sagot ni Guning. Nang marinig iyon, lahat sila ay nainip, ngunit dahil ayaw sabihin ni Guning, hindi na sila nagtanong. Ngunit, bibili ako ng mga regalo para sa inyong lahat, dagdag ni Guning. Nang malaman iyon, muling natuwa ang lahat. Mukhang maganda. Bagamat alam nilang lahat na si Guning ay mula sa isang mahirap na pamilya, hindi nila tinanggihan ang kanyang kabaitan dahil naniniwala silang hindi bibili ng mahal si Guning. Ang mga regalo ay nagpakita ng pagmamahal at hindi kailangang magastos. Kung hindi ka mananatili sa ospital nitong 2 araw, dapat ba nating bisitahin ang iyong ina? Maingat na tanong ni Moke. Hindi, ayos lang. Darating ang isang Chen, sabi ni Guning. Talagang hindi papayag si Guning na bisitahin nila ang kanyang ina, dahil nagsinungaling siya kay Guman, na nagsasabing pupunta siya sa CTG kasama si Moke. Kung bibisitahin nila si Guman, malalaman ni Guman ang katotohanan. Noong tanghali, nakatanggap si Guning ng mensahe mula kay Chinzing. Inanyayahan siya ni Chinzing na makipag-usap. Hindi inisip ni Guning na kailangang kausapin si Chinzing. Napatawad na niya si Chinzing tungkol sa aksidente sa sasakyan, at iyon ang pinakamahusay na magagawa niya.
Kung layuan siya ni Qinzing pagkatapos, magiging maayos ang lahat. Kung dumating pa ito para mang-istorbo sa kanya, hindi siya magiging mabait sa kanya. Direktang hinarang ni Guning ang numero ni Qinzing. Mga ad ng Pub Future. Hindi nakuha ni Qinzing ang sagot ni Guning at hindi nasiyahan. Huminto siya sa pagpapadala ng mga mensahe kay Guning dahil galit siya. Kamakailan, palaging nasa isip ni Qinzing si Guning. Hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman niya ngayon para kay Guning. Nang marinig niya na si Guning at ang kanyang ina ay pinalayas ng kanyang lola dahil kay Gu Xiaoxiao, gusto niyang tumulong. Ngunit hindi pinansin ni Guning ang kanyang mensahe. Si Gu Xiaoxiao ay lumayo kay Guning ngayon. Gusto niyang pagtawanan si Guning, ngunit natatakot siyang matalo siya muli ni Guning. Si Xiao Feifei ay lumayo rin kay Guning ngayon, maliban sa kanyang hindi magandang hitsura. Mapayapa ang araw ni Guning ngayon. Inihanda na niya ang lahat ng kailangan niya, kaya sumakay siya ng taxi, dumiretso sa airport pagkatapos ng afternoon classes. May dala siyang backpack, at inilagay ang lahat ng mga dokumento sa loob ng kanyang jade eyes. Nakapapalit lang ng damit sa backpack niya. Gusto niyang magpalat pagdating sa airport, dahil hindi siya makapunta sa CTG na naka-school uniform. Noon ay ang rush hour, at ang mga kalsada ay masikip sa downtown. Nang umalis ang sasakyan sa downtown, mabilis itong yumandar. Umalis si Guning sa kanyang paaralan ng alas 5:50 ng hapon at ang kanyang eroplano ay lilipad ng alas 7:30. Tumagal ng halos 40 minuto bago makarating sa airport. Nang dumating si Guning, 6:40 PM na. 50 minuto ang natitira, kaya hindi nagmamadali si Guning. Pumunta siya sa banyo at nagpalit ng damit. Jean shorts, isang maluwag na puting t-shirt at isang pares ng puting sneakers. Hinawi ni Guning ang kanyang buhok, at mukhang masigla at kaakit-akit. Plus her flawless skin and her beautiful face. Siya ay literal na kaakit-akit at nagniningning. Ang mga tao sa paligid niya ay binibigyan siya ng tingin paminsan-minsan. Walang oras si Guning na bumili ng bagong damit, kaya suot niya ang kanyang lumang damit. Sa kabutihang palad, palaging tinatrato ni Guman si Guning. Minsan, binibili ni Guman si Guning ng kanilang damit na may magandang kalidad, tulad ng damit na suot ni Guning ngayon. Hindi ito mahal, ngunit hindi nang humigit kumulang 100 yuan. Pumila si Guning para kunin ang kanyang tiket, pagkatapos ay nasa lounge siya. Sa lounge, may kalahating oras pa si Guning. Hindi sapat ang oras para kumain, kaya nagplano si Guning na uminom ng 1 tasa ng kape. Nagkataon, sa sandaling naglalakad si Guning sa kafe, nakita niya si Qin Yifan na may kasamang isang bata at magandang babae. Guning, nagkataon lang. Saan ka pupunta? Napangiti si Qin Yifan nang lumitaw si Guning sa kanyang paningin. Tuwang-tuwa siyang tumayo, binati si Guning. Medyo nalungkot ang babae sa tabi ni Qin Yifan. Tiningnan niya si Guning nang may masamang tingin. Nagseselos siya, lalo na nang malaman niyang may kaakit-akit na anyo si Guning. Si Guning ay may matinding pag-iisip. Agad niyang naramdaman ang hindi magandang loob mula sa ginang, ngunit hindi niya ito pinansin. Hi. Nagkataon lang. Pupunta ako sa CTG. How about you? Pinlano ni Guning na magkaroon ng magandang relasyon kay Qin Yifan, kaya pala kaibigan siya sa kanya. Siyempre, walang intensyon si Guning na itago ito. Wow, lilipad din ako papuntang CTG. Aalis ang eroplano ko ng 7:30 PM, at ikaw? Dahil alam niyang papunta si Guning sa CTG, mas nasasabik si Qin Yifan ngayon. Baka maniwala pa ang iba na gusto niya si Guning. Ngunit sa ngayon, si Guning lang ang pinahalagahan ni Qin Yifan. Walang masyadong tao na lubos na pinag-isipan ni Qin Yifan, kaya nasasabik siya nang muli niyang makilala si Guning. Ako rin, ngumiti si Guning. Napakalaking pagkakataon. Halika dito, sabay tayong sumakay sa eroplano. Madamdaming iniaya sa kanya ni Qin Yifan. Hindi tumanggi si Guning. Sinundan niya si Qin Yifan sa kanyang upuan.
Hinayla ni Qin Yifan ang upuan para kay Guning na parang isang ginoo. Parang nabalisa na naman ang dalaga. Anong gusto mong inumin? Tanong ni Qin Yifan. Kape po, sagot ni Guning. Tinawag ni Qin Yifan ang waiter, at nag-order ng isang tasa ng kape para kay Guning. Yifan, hindi mo pa pinapakilala sa akin ang babae, bumukas ang bibig ng babaeng nakaupo sa isang tabi. Tinawag niya si Qin Yifan sa sadyang intimate na paraan. Pagkatapos, agad na nilinggan ni Qin Yifan ang ginang. Ito ang kaibigan ko, Guning. Guning, ito ang anak ng tiyuhin ko, si Li Zenzhen, sabi niya kay Guning. Ikinagalak kong makilala ka, Miss Li. Bagamat alam ni Guning na hindi siya gusto ni Li Zenzhen, magalang niyang binati siya dahil hindi pa siya sinasaktan ni Li Zenzhen. Nice to meet you too, Miss Go, sagot ni Li Zenzhen. Hindi niya naisip ang relasyon ni Guning at Qin Yifan, at ayaw niyang maging bastos. Pagkatapos noon, tumingin si Li Zenzhen kay Qin Yifan. I think mga 18 years old na si Miss Go, di ba? Yifan, curious ako paano mo nakilala si Miss Go. Ads by Pub Future. Sinabi ko sa iyo kaninang hapon. Bumili ako ng King's Green na kasing laki ng itlog ng pugo mula sa isang babaeng estudyante. Ang babaeng estudyante ay si Guning, sabi ni Qin Yifan. Sa pagsasabi niyan, hindi napigilan ni Qin Yifan na ipakita ang kanyang pagpapahalaga kay Guning. Iyon. Nang malaman iyon, nagulat si Li Zenzhen. At the same time, nalungkot siya, dahil kitang-kita niya ang pagpapahalaga ni Qin Yifan sa babaeng estudyante. Gusto niya si Qin Yifan, at kahit ilang beses nang sinabi sa kanya ng malinaw, ngunit ipinaliwanag ni Qin Yifan na tinuturing lang niya itong kapatid. Kapag kasama niya si Qin Yifan, parati siyang seryoso. Gayunpaman, noong kasama niya ang babaeng estudyante, si Guning, kumilos siya ng mapusok. Nagseselo si Li Zenzhen. Oh, Guning, ano ang gagawin mo sa CTG? Tanong ni Qin Yifan. Para lang sa isang paglalakbay, sagot ni Guning. Saan ka titira? Maingat na tanong ni Qin Yifan. Mananatili ako sa Huangdeng Hotel sa downtown, sagot ni Guning. Ang Huangdeng Hotel ay isang 5-star luxury hotel sa CTG. Nagkakahalaga ito ng daan-daang yuan upang manatili doon sa isang gabi, ngunit pinili ni Guning na manatili doon para sa isang dahilan. Ang hotel ay mag-aayos ng isang libreng pinasadyang kotse para sa mga customer nito sa buong araw. Sa isang hindi pamilyar na lungsod, si Guning ay hindi gustong magrente ng kotse o maghintay ng taxi. Mas maginhawang magkaroon ng full-time na tsuper. At saka, hindi siya nagkukulang ng pera ngayon. Great, dadaan ako sa Huangdeng Hotel mamaya. Kailangan mo ba ng elevator? Sabi ni Qin Yifan. Yifan. Nang marinig iyon, si Li Zenzhen ay mas hindi nasisiyahan ngayon. Hindi sila dumaan sa Huangdeng Hotel. Actually malayo ang Huangdeng Hotel sa kanilang destinasyon. Gabi na nang makarating sila sa CTG. Kung pupunta sila sa Huangdeng Hotel bago umuwi, kailangan pa nilang mag-aksaya ng oras sa kalsada. Talagang walang pakialam si Li Zenzhen sa oras. Hindi niya gusto si Guning. Kung si Guning ay isa sa mga lalaking kaibigan ni Qin Yifan, wala siyang pakialam. Ngunit bago pa makapagsalita si Li Zenzhen, pinigilan siya ni Qin Yifan ng isang sulyap. Medyo galit na ngayon si Li Zenzhen ngunit itinikom niya ang kanyang bibig, dahil ayaw niyang masira ang kanyang eleganteng hitsura. Malinaw na alam ni Guning kung ano ang nangyayari dito. Kahit na maginhawa para kay Qin Yifan na pasakayin siya, walang intensyon si Guning na hayaan siyang gawin iyon. Kaya tumanggi siya, maraming salamat, ngunit sisanduan ako ng hotel. Well, okay. Kung sinabi ni Guning na sasakay siya ng taxi, iginiit ni Qin Yifan na ihatid siya sa hotel, ngunit dahil sisanduan siya ng hotel, hindi siya nagpumilit. Kailan ka babalik? Kung may oras ka, pwede mo akong yayain. Pwede kitang i-tour dahil libre ako buong araw, natutuwang sabi ni Qin Yifan. Nakalimutan niyang pupunta siya sa CTG para makipagnegosyo. Ads by Pub Future. Sabik na samabad ni Li Zenzhen,
ngunit ibinuka muna ni Guning ang kanyang bibig. May aasikasuhin ako doon, at babalik ako kinabukasan. Ibig sabihin wala na siyang oras. Maya-maya pa ay papaalis na ang kanilang eroplano. Ang upuan ni Guning at Qin Yifan ay nasa unang klase. Lubhang hindi nasisiyahan si Li Zenzhen. Hanggat naroon si Guning, kakausapin siya ni Qin Yifan at hindi papansinin si Li Zenzhen. Gusto talaga ni Guning na bumili ng tiket sa economy class, ngunit ang economy class ay nabook na lahat. Kinailangan noon ni Guning na bumili ng tiket sa unang klase. Si Qin Yifan, Li Zenzhen at Guning ay nakaupo sa pangalawang hanay. Umupo si Guning sa tabi ng aisle. Ang upuan ni Qin Yifan ay nasa tabi ng bintana, ngunit nakipagpalitan siya kay Li Zenzhen na maupo sa tabi ni Guning. Inis si Li Zenzhen. Kung hindi dahil sa kanyang hitsura, malamang na makikipagtalo siya kay Qin Yifan ngayon. Sa totoo lang ay ayaw ni Guning na makipag-usap kay Qin Yifan, lalo na sa harap ni Li Zenzhen. Ayaw niyang magdulot ng hindi pagkakaunawaan o gulo. Kaya naman, nang umakyat ang eroplano sa langit, ipinikit ni Guning ang kanyang mga mata para magpahinga. Hindi na inabala ni Qin Yifan si Guning. Hindi tuluyang ipinikit ni Guning ang kanyang mga mata, dahil hindi ito natural. Makalipas ang isang oras, lumapag ang eroplano sa airport ng CTG. Guning at Qin Yifan ay lumabas ng airport pagkatapos ay naghiwalay. Natagpuan ni Guning ang kotse mula sa hotel. Pumasok siya at dumiretso sa hotel. Pagdating niya sa hotel, 9:40 PM na. Nag-check-in siya, diretsyong naglakad sa itaas. Sa sandaling pumasok si Guning sa kanang elevator, bumukas ang kaliwang elevator, at ilang lalaki ang lumabas. Ang nasa harapan ay si Leng Xiaoteng. Na-miss ni Guning si Leng Xiaoteng ng ilang segundo. Hindi naman ito big deal kung tutuusin. Sila ay mga estranghero lamang na 2 beses palang nagkita. Ngunit ito pa rin ang tadhana ni Guning na muling makilala ang lalaki. Pumunta si Guning sa kanyang silid at tinawagan si Guman para sabihin sa kanyang ina na ligtas siya. Kung sakaling hihilingin ni Guman na kausapin si Moke o Yumixi, ibinaba ni Guning ang tawag pagkatapos ng maikling panahon. Gumamit siya ng dahilan na kailangan niyang suriin ang kanilang mga dokumento. Talagang magbabasa ng mga dokumento si Guning. Hindi pa niya nababasa ang mga libro tungkol sa emeralds at jade. Gusto niyang gamitin ng husto ang kanyang oras, at basahin ang mga aklat na iyon ngayon. Ngunit bago iyon, ginamit ni Guning ang kanyang WeChat, nagpapadala ng mensahe sa grupong Family of Fighters, para sabihin sa kanyang mga kaibigan na ligtas siyang nakarating. Kabanata 53. Mayroong libu-libong mga mensahe sa chat sa itaas, na ikinagulat ni Guning. Napakadaldal ng mga taong ito. Binasa ni Guning ang mga mensaheng iyon. Ang ilan ay nagtanong kung nakarating na siya sa CTG, habang ang ilan ay nagtataka kung bakit siya nasa CTG. Ang isa ay nagsabi na narito siya upang bisitahin ang mga kamag-anak, habang ang isa ay nagsabi na narito siya upang makipagkita sa isang kaibigan o isang blind date. Parang natatawa si Guning. Guning. Nasa hotel ako ngayon, ligtas at maayos. Howran. Wow, nandito na si Boss. Chu Peihan. Boss, huwag kalimutan ang aming mga regalo. Regalo emoji. Moke. Huwag kalimutan ang aming mga regalo. Regalo emoji. Chin Zixen. Huwag kalimutan ang aming mga regalo. Regalo emoji. Zhang Tianping. Huwag kalimutan ang aming mga regalo. Regalo emoji. Yu Mixi. Huwag kalimutan ang aming mga regalo. Regalo emoji. Tumawa ng malakas si Guning. Ang mga taong ito ay napakaganda. Hindi pa siya nakakapagdesisyon kung ano ang ibabalik niya sa kanila bilang mga regalo. Guning. Hindi ko malilimutan. Gabi na ngayon. Kailangan ko ng matulog. Bukas ay isang abalang araw. Chu Peihan. Sige, lalo akong na-curious kung ano ang ginagawa mo ngayon. Howran. Talaga, boss, mabubuhay ka ba sa kandangan ng Karangyan nang wala kami? Moke.
Kalokohan, Hauran, nabubuhay ka na sa kandangan ng karangyan. Sip-ain ang emoji. Shin Zixen at Zhang Tianping. Sang-ayon. Sip-ain ang emoji. Hauran. Lahat kayo binubuli ako. Cry emoji. Hauran. Boss, kailangan ko ang iyong pangangalaga. Emoticon na nakakaawa sa mukha. Guning. Lumabas ka. Sip-ain ang emoji. Lahat. LOL. Emoticon na tumatawa ng malakas. Hauran. Kayong mga tao. Mamamatay ako. Spurting blood emoji. Guning. Sige. Gagawa ako ng malaking deal, at sasabihin ko sa iyo balang araw. Magandang gabi. Yu Mixi. Magandang gabi, Ningning. Lahat. Magandang gabi, boss. Pagkatapos ng usapan, nagsimulang magbasa si Guning. Ang pagsusugal ng bato ay tinatawag ding object gambling. Nangangahulugan ito na noong minahan ang jade, mayroong isang layer ng weathered leather isa na nakabalot dito. Imposibleng malaman ang kalidad nito. Dapat itong putulin upang malaman ang kalidad ng jade. Ang orihinal na mga bato ng jade ay nahahati sa dalawang uri, katulad ng materyal sa bundok at materyal na binhi. Gaya ng ipinahiwatig ng pangalan, ang materyal sa bundok ay tumutukoy sa materyal mula sa mga bundok. Wala itong panlabas na balat at isang jade mismo. Gayunpaman, karamihan sa jade ay hindi maganda ang kalidad. Ang seed material ay ang hilaw na materyales ng stone gambling na madalas na tinutukoy ng mga tao. Ang materyal ng binhi ay nabuo sa ilalim ng ilog. Ang ibabaw ng materyal ng binhi ay na-weather, kaya nabuo ang panlabas na shell. Kaya ang panloob na kalagayan ay hindi makita. Ang isa ay maaari lamang umasa sa kanyang karanasan upang hatulan kung ang panloob na bahagi ay nabuo ng isang esmeralda. Ang mga buto ay tinatawag na hilaw na materyales o hilaw na bato. Ang pinakakumikita, pinakanakatutokso, ngunit ang pinakapeligrong taya ay ang pagsusugal sa bato. May kasabihan sa industriya ng alahas. Ang pagsusugal sa bato ay parang buhay na sugal. Ang mananalo ay maaaring kumita ng 10 beses o daan-daang beses na mas maraming pera, at naging isang milyonaryo sa isang gabi, habang ang natalo ay maaaring mawala ang lahat. Kung ikukumpara sa pagsusugal na bato, ang mga stock, real estate at iba pang mapanganib na kalakalan ay tila banayad at banayad. Ang pagbili at pagbebenta ng mga orihinal na bato ng jade ay ang pinakamahiwagang kalakalan sa industriya ng alahas. Ang misteryo nito ay nasa salitang, pagsusugal. Sa makatuwid, ang mga mamimili ay palaging tinatawag na jade gambling o stone gambling. Sa pangkalahatan, hindi masasabi kung ano ang nasa isang bato mula sa hitsura nito. Kahit na sa mga pag-unlad ng teknolohiya ngayon, walang instrumento na maaaring mabilis na matukoy kung ang isang bato ay mahalaga o walang halaga sa pamamagitan ng shell nito. Sa makatuwid, ang panganib ng pagbili at pagbebenta ng mga bato ay napakataas, at ito rin ay lubhang kapana-panabik. Kaya ito ay tinawag na pagsusugal, at lubos na kumikita kung ang isa ay nanalo. Alinsunod dito, ang negosyong ito ay nagpapatuloy mula pa noong sinaunang panahon. Ang jade na ginamit sa pagsusugal ay nahahati din sa iba't ibang klase, higit sa lahat ay depende sa uri, kulay at transparency. Muli, ang kalidad ng jade ay pangunahing umasa sa 3 puntos. Uri, kulay at transparency. Ang uri ay tumutukoy sa iba't ibang jade. Si jade mula sa isang mabuting uri ay mahirap. Ang mga uri mula sa mataas hanggang sa mababang antas ay lumang peat glass, yellow, granazo, bean, oil green, hibiscus, ginto, at iba pa. Ang uri ng jade ay napakahalaga. Ang kulay ay tumutukoy sa mga kulay ng jade. Mayroong maraming mga kulay ng jade, ngunit ang pinakamahusay na jade ay higit sa lahat ay maliwanag na berde. Ang mga kulay mula sa mataas hanggang sa mababang antas ay berde, king's green, bright green, apple green, pula, dilaw at lila. Ang paggawa ng jade sa espesyal na kulay ay medyo maliit. Ang kulay ng jade ay dapat na pinagsama sa mahusay na transparency, at dapat itong hindi gaanong basag upang maging hindi mabibili ng salapi.
Ang transparency ay ang kakayahan ng jade na hayaang dumaan ang nakikitang liwanag. Ang jade na may mas mataas na transparency ay mas mahalaga. Ang pinakamagandang jade ay parang salamin, at tinawag na glass bottom sa industriya ng jade. Matapos maunawaan ang stone gambling, bumaling si Guning sa computer para malaman ang tungkol sa kasaysayan, pag-unlad, katanyagan, reputasyon, mga founder at chairman ng domestic brand ng alahas. Hindi alintana kung ito ang una, pangalawa o pangatlo, o wala sa linya, nabasa na ito ni Guning. Ngunit limitado ang oras, kaya hindi na tiningnan ni Guning ang mga dayuhang tatak ngayon. Bukod dito, hindi masyadong mabilis ang pagdevelop ni Guning. Gusto niyang maging maimpluwensya, ngunit alam din niyang dahan-dahan. Kinabukasan, bumangon si Guning ng alas 7 ng umaga. Tumawag muna siya para sa almusal, pagkatapos ay nag-toothbrush at naghilamos ng mukha. Makalipas ang 30 minuto, dumating na ang kanyang almusal. Hindi nagmamadali si Guning, dahil masyado pang maaga kaya hindi pa bukas ang mga tindahan. Sayang 8:30, tumawag si Guning sa reception at nag-order ng pinasadyang kotse. Ang hotel ay mahusay. Nang bumaba si Guning sa unang palapag, naghihintay sa kanya ang kanyang pinasadyang sasakyan. Palaging magkasama ang mga antigo at sugal na bato. Kaya sinabi ni Guning sa driver na dalhin siya sa Antaygang Palengke. Hindi ito kalayuan sa downtown papunta sa Antaygang Palengke. Darating siya doon pagkatapos ng 40 minuto, kung walang traffic jam. Sa kanyang paglalakbay, kinuha ni Guning ang kanyang telepono. Nag-uusap na naman ang mga kaibigan niya sa grupong Family of Fighters. Ngunit hindi nasangkot si Guning sa kanilang usapan. Napasulyap siya, saka itinago ang phone niya. Pagdating niya sa Antaygang Palengke, pasado alas 9 na. Aktibo na ang Antaygang pamilihan. Alam ni Guning na gugugol siya ng maraming oras sa Antaygang Palengke. Hindi niya gagawing maghintay ang driver sa kanya ng ganoong katagal. Kaya sinabi niya sa driver na umalis muna, at tatawagan niya ito kapag kailangan niyang bumalik. Sa sandaling pumasok si Guning sa Antaygang Palengke, siya ay nasa sabik at kinakabahan. Ang Antaygang kaysa tindahan sa lungsod G ay mas malaki sa lungsod F. Ang mga bagay ay nasa mas malaking bilang din. Manipis na ngayon ang kapangyarihan ng Jade Eyes ni Guning, kaya nagpa siya siyang tingnan muna ang mga bato. Gusto niyang makuha ang kapangyarihan. Ang mga antigo at sugal na bato ay nakalagay ng magkahiwalay sa magkabilang gilid ng kalye. Kasunod ng karatula, naglakad si Guning patungo sa kalye ng stone gambling. Habang papalapit si Guning sa kalye ng pagsusugal na bato, mas nasasabik siya, tulad ng malaking halaga ng kapangyarihan at pera na naghihintay sa kanya sa unahan. Ang merkado ng stone gambling sa City G ay hindi masyadong malaki. Mayroong halos 10 tindahan, ngunit ang mga tao ay nasa lahat ng dako. Pumasok si Guning sa unang tindahan. Hindi ito kalakihan, at humigit kumulang 40 metro kwadrado. May mga tambak ng malalaki at maliliit na bato sa lupa at sa plataporma. Mga hilaw na materyales iyon ng mga bato. Ang mga hilaw na materyales na ito ay pinili na ng boss, at nakasalansan sa pantay na pagkakasunod-sunod. Lahat ay minarkahan ng presyo. Kabanata 54. Sa lupa ay mga hilaw na materyales na may mababang antas, habang sa mga istant ay mga hilaw na materyales na may mataas na antas. Maaaring ibenta ang mga hilaw na materyales ayon sa bilang o timbang. Ang presyo ng isang hilaw na materyales ay hindi umasa sa laki nito. Mula sa isang pananaw, kung ang balat ay maganda at ang berdeng rate ay mataas, ito ay mamarkahan bilang isang mas mataas na antas, at mas mahal. Siyempre, ang mas mataas na antas ay hindi katumbas ng mataas na antas. Pagkatapos ng lahat, napakahirap pumili ng tamang hilaw na material na may jade sa loob nito. Walang nakakaalam kung mayroong isang esmeralda sa isang hilaw na materyales. Sa makatuwid, kahit na ito ay isang hilaw na material ng isang mababang antas ay posible na mayroong isang esmeralda sa loob nito.
Ang lahat ay nakasalalay sa swerte ng isang tao. Maraming tao sa tindahan, at walang dumating para salubungin si Guning. Nagustuhan iyon ni Guning. Hindi siya gustong mamili sa isang tindero na patuloy na nagsasalita sa tabi ng kanyang mga tainga. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para suriin ang mga hilaw na materyales na iyon. Sinuri niya muna ang mga nasa stand. Sila ay dapat na nasa mataas na antas na may mataas na birding rate. Gayunpaman, nakakabigo, karamihan ay mga puting bato. Kahit na mayroong ilang jade sa mga ito, ang jade ay hindi maganda ang kalidad. Walang halaga kahit na putulin mo ito. Ayaw ni Guning na sayangin ang kanyang oras dito. Pagkatapos, bumaling si Guning sa mga hilaw na materyales sa lupa. Puting bato na naman silang lahat. Tila hindi sapat ang isang pares ng jade eyes. Kailangan din ni Guning ng good luck. She stepped out of this shop with disappointment saka pumasok sa isa pa. Ang resulta ay pareho. Ang mga hilaw na materyales ay alinman sa mga puting bato, o may masamang jade sa mga ito. Manipis ang kapangyarihan kay jade eyes ni Guning, kaya nakaramdam siya ng pagod pagkatapos ng maikling panahon. Nanalangin siya sa kanyang puso, umaasang mahahanap niya si Jade sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang kanyang kapangyarihan ay ganap na maubos sa lalong madaling panahon. Kung wala ang kapangyarihan, hindi niya magagamit ang kanyang telepatikong mga mata. Tila narinig ng Diyos ang panalangin ni Guning. Nang isasara na ni Guning ang kanyang jade eyes ay nakakita siya ng dalawang hilaw na materyales na may berdeng jade sa mga ito sa isang tumpok ng mga hilaw na materyales. Mga ad ng Pub Future. Ang isa ay halos kasing laki ng football, habang ang isa ay mas malaki lamang sa isang mansanas. Pareho silang may magandang kalidad. Nakaramdam ng pananabik si Guning, ngunit nanatiling kalmado. Naglakad siya tulad ng isang ordinaryong customer sa tambak ng mga hilaw na materyales. Gamit ang isang cart, kinuha ni Guning ang dalawang hilaw na materyales na may berdeng jade sa loob nito. Upang maiwasan ang espesyal na atensyon, kumuha din si Guning ng isa pang tatlong hilaw na materyales na may iba't ibang laki. Lahat sila ay mas maliit kaysa sa isang football. Hoy, magkano ang kabuuan nito? Itinulak ni Guning ang cart sa counter. Bahagyang nagulat ang amo nang makita si Guning, na isang teenager na babae, ngunit dahil siya ay isang customer, pinakitunguhan siya ng amo. May mga marka sa mga hilaw na materyales, kaya hindi na kailangang itanong ng boss kung saan kinuha ni Guning ang mga hilaw na materyales. Ang mga hilaw na materyales na iyon ay lahat ng mababang antas, at hindi mahal. 200 yuan bawat libra. Ang 5 hilaw na materyales na kinuha ni Guning ay hindi malaki. Nagdagdag sila ng hanggang 40 pounds at nagkakahalaga ng 8,000 yuan. Ang 8,000 ay hindi gaanong kahabaan ng may mga esmeralda sa mga hilaw na materyales. Kung lahat sila ay bato, ang 8,000 ay sobra na. Binayaran ni Guning ang kanyang bill. Tinanong ng amo, "Miss, gusto mo bang putulin sila ngayon?" "Oo, pakiusap," sagot ni Guning. Nandito si Guning para sa pera. Talagang gusto niyang putulin ang mga hilaw na materyales sa site, at ibenta kaagad sa mga esmeralda. "Lao Zhang, halika at putulin ang mga bato," tinawag ng amo ang isang tao sa loob ng silid. "Papunta na ako." Isang lalaki, na nasa 50 taong gulang, ang lumabas sa silid. Pumunta siya sa counter, nakita si Guning. Nagulat siya na ang customer ay isang batang binatilyo. Tanong ni Lao Zhang na walang katiyakan, "Miss, ikaw ang gustong pumutol ng mga bato, tama?" "Oo," sagot ni Guning. "Pakiusap sumunod po kayo sa akin." Pagkatapos ay ginabayan ni Lao Zhang si Guning patungo sa lugar kung saan sila naghiwa ng mga bato. Samantala, ang mga customer na iyon sa shop ay nakatayo sa paligid nila upang tingnan. Bagamat may mahina, halos zero, ang posibilidad na mailabas ang jade, ito ang kapana-panabik na punto ng pagsusugal ng bato. Kahit na imposibleng mailabas ang jade, mananatiling umaasa ang sugarol. Ang bawat isa na nasiyahan sa stone gambling ay nagbahagi ng parehong damdamin. Mga ad ng Pub Future.
At nagulat ang mga tao na ang may-ari ng mga hilaw na materyales ay isang batang babae. Karamihan sa mga customer dito ay nasa katanghaliang gulang na mga lalaki o matatanda. Kakaunti lang ang mga kabataan, lalo na ang mga batang babae sa paligid. Inabot muna ni Guning ang manggagawa ng basura. Tinanong siya ng trabahador, "Miss, paano mo gustong putulin ito? Kuskusin o putulin?" "Putulin, pakiusap," sabi ni Guning. "Diretso itong gupitin, o gumuhit muna ng mga linya?" Tanong ulit ng trabahador. Bagamat masasabi niyang basura ang isang ito, kailangan niyang sundin ang utos ng customer. Putulin ito ng direkta, mangyaring. Ito ay isang basurang materyal. Walang pakialam si Guning. Ang direktang pagputol ng bato ay hindi nangangahulugang pinutol ito ng sapalaran. Kailangan pa ring magkaroon ng mabuting paghuhusga ang manggagawa. Nagsimulang gumana ang makina. Pagkatapos ng isang hiwa, ito ay walang iba kundi isang puting bato. Pagkatapos ng isa pang hiwa, wala pa rin ito. Pagkatapos ng ikatlong hiwa, ang bato ay naputol na sa kalahati. Wala sa loob nito. Ito ay basura. Nakaramdam ng pagkadismaya ang karamihan pagkatapos ng resulta. Pero kung talagang may jade dito, may inggit ang karamihan. Likas ng tao iyon. Kalmadong kinuha ni Guning ang isa pang basura. Ito rin ay napatunayang purong bato. Ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pagkabagot. Naglakad palayo ang ilan. Sa ikatlong pagkakataon, pumili si Guning ng isang malaking hilaw na materyales na may jade sa loob nito. "Hayaan mo muna akong gumuhit ng mga linya," sabi ni Guning, pagkatapos ay gumuhit ng ilang linya dito. Hindi niya tumpak na iginuhit ang mga linya, ngunit sa pangkalahatan ay pareho. Nagsimulang gumana muli ang makina. Pagkatapos ng isang hiwa, ang outlayer ay tinanggal. May mapusyaw na berdeng kulay na nakabukas sa hangin. Biglang, naramdaman ni Guning ang isang uri ng malakas na kapangyarihan. Siya ay nasa sabik, at hindi makapaghintay na makuha ito. Ang kapangyarihan ay hinihigop sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng lamig at komportable. Naging maayos na ang paningin niya at naging masigla na siya ngayon. Kasabay nito, ang trabahador ay nagtaas ng boses sa pananabik, "Ang jade. May jade dito." Ang boses niya ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa shop. Nagulat lahat at nanlaki ang mga mata ng nasa harapan nila. Ito ay kaya hindi ka panipaniwala. Agad namang tumalikod ang mga kakaalis lang, at ang ilan na kakapasok lang sa tindahan, lahat ay bumungad. "Ano? May jade dyan?" "Oo, may jade dito." Ang mga nanonood ay tila mas nasasabik kaysa kay Guning, na siyang may-ari, dahil ang stone gambling ay isang negosyong may mataas na peligro, at ang green rate ay palaging mababa. Alam ng karamihan sa mga nanonood na si Guning ang may-ari. Lahat sila ay tumingin kay Guning ng may inggit. Ngunit si Guning ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Kabanata 55. Nagtataka ang karamihan kung naiintindihan ba ng teenager na babae ang stone gambling, o kung wala lang siyang pakialam. "Young lady, ibebenta mo ba sa akin itong hilaw na materyales sa halagang 5,000 yuan?" Bagamat may konting light green na kulay na lumalabas, who knows kung meron pa sa loob, di ba? Kung wala na sa loob, sayang naman. Kung ibebenta mo ito ngayon, maaari kang kumita ng 5,000 yuan pa rin. Kung hindi mo ibebenta, wala ka, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot, na medyo mataba at mga 50 taong gulang. Kung ang hilaw na materyal na pinutol ay may berde sa loob nito, ang hiwa ay tinatawag na window. Kung ayaw ng sumugal pa ng may-ari, maaari niya itong ibenta. Siyempre, nagsusugal din ang bumibili, dahil hindi gayon din magiging mahalaga ang hilaw na materyal sa isang manipis na layer ng berde. Mayroon lamang isang manipis na layer ng berde sa maraming hilaw na materyales, o ang jade sa loob ay napakaliit. Ang isang hilaw na materyal na may bintana ay mas mahal kaysa sa isang hilaw na materyal na walang bintana. Tulad ng isang binili ni Guning sa halagang 2,000 yuan at ang lalaki ay nagbid ng 5,000 yuan para dito.
Ang hilaw na material ay nagpakita ng berde pagkatapos ng lahat. Posibleng may jade sa loob nito. Kung ang berdeng layer ay manipis, ito ay basura. Kung mayroong diyos sa loob nito, ito ay hindi isang tiyak na halaga ng pera ayon sa laki ng jade. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sinusubukan lamang na linlanggan si Guning. Sa kanyang mga mata, si Guning ay isang teenager lamang at dapat ay walang alam tungkol sa stone gambling. Kahit na walang jade sa hilaw na materyales, kaya niyang bayaran ang 50,000 yuan. Ngunit kung mayroong jade sa loob, maaari siyang kumita ng maraming pera. Bagamat walang gaanong alam si Guning tungkol sa pagsusugal ng bato, alam niyang ang jade sa bato ay dapat na madagdagan. 50 yuan ang hindi makabili ng 1,000% nito. Mananatili ako at magsusugal hanggang sa maubos ang jade. Ang pinakamalaking bigay na mamimili ang makakakuha nito, sabi ni Guning. Nabigo ang lalaki, ngunit wala siyang magawa. Nagpatuloy ang manggagawa sa pagputol. Pagkatapos ng pangalawang hiwa, may isa pang layer ng berde na ipinakita, at ang uri ng jade ay nahayag. Ito ay mahalaga. Tuwang-tuwang sabi ng trabahador. Medyo dilaw ang kulay. Maganda ang quality. This is of the glutinous rice type, lumapit ang amo, at kinikilig din. Binibini, maaari mo bang ibenta ito sa akin sa 500,000 yuan? Muling tumawad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mga ad ng Pub Future. Magbabayad ako ng 800,000 yuan para dito. 1,000,000 yuan. 2,000,000 yuan. Nang tumaas ang presyo ng hanggang 2,000,000 yuan, wala nang ibang tumawad muli. Ang jade ay hindi pa ganap na naputol. Hindi pa rin tiyak kung gaano ito kalaki at kung magkano ang halaga nito. Hindi sila pinigilan ni Guning na magbid. Nang matapos sila, ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Ibebenta ko ito kapag ang jade ay ganap na naputol. Ang jade ay dapat na nagkakahalaga ng higit sa 2,000,000 yuan. Ang trabahador ay nagpatuloy sa pagputol ng bato. Inalis muna niya ang outlayer, pagkatapos ay sinimulang kuskusin. Makalipas ang kalahating oras, naputol ang isang jade na kasing laki ng kalahating football. Ang uri ng glutinous rice ay jade ng mataas na antas. Ito ay talagang nagkakahalaga ng marami. Bukod dito, ang laki nito ay hindi maliit. 5,000,000 yuan. 6,000,000 yuan. 7,000,000 yuan. 10,000,000 yuan. Isang maliwanag na boses ang narinig. Direktang inalis ng bidder ang 3,000,000 gap. Isang masiglang matandang lalaki na 70 taong gulang ang pumasok sa loob. Oh, Master Fu, kanina pa. Ikinagagalak kitang makilala muli, bati agad ng isang lalaki. Sa simula ng buwan, isinilang ang aking apo sa tuhod. Matagal na akong nanatili sa bahay, ngunit hindi komportable na manatili sa bahay ng napakatagal. Kaya gusto kong tumingin sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ako sa oras nang naputol ang top-grade jade. Nais kong bilhin ito at gawing regalo para sa aking apo sa tuhod. Sabi ni Master Fu. Si Master Fu ay pangunahing nakatuon sa negosyo ng real estate, at marami pang ibang industriya. Siya ay isang napakayamang negosyante na may 8 bilyong yuan ng kayamanan. Ang kanyang pamilya ay isa sa mga third tier na pinakamayayamang pamilya sa isang second tier na lungsod tulad ng GCT. Bagamat maaaring hatiin sa first tier, second tier at third tier ang mga super rich na pamilya, 10 lang silang lahat. Dahil ang top 10 na pinakamayayamang tao lang ang masasabing super rich. At si Master Fu ay nasa top 7 sa listahan. Siyempre, bukod pa sa mga super rich na tao sa listahan, marami ring invisible na super rich na pamilya. Mga ad ng Pub Future. Mukhang interesado si Master Fu sa jade ng glutinous rice type, pero gusto ko rin. Natatakot ako na kailangan kong makipagkompetensya sa iyo, Master Fu, sabi ng isa pang lalaki. 11,000,000 yuan. Kahit na ang lalaki ay hindi kasing yaman ni Master Fu, nagbid siya ng napakataas na presyo para sa jade. Ang pinakamapagbigay na mamimili ay makakakuha ng jade. Pagkatapos, makipagkompetensya tayo para dito.
15 milyong yuan. Direktang itinaas ni Master Fu ang kanyang bid ng 4 na milyon. 16 na milyong yuan. 17 milyong yuan. 18 milyong yuan. 30 milyong yuan. Ang bid ngayon ay 30 milyong yuan. Nagawa ito ni Master Fu. 30 milyong yuan ang halos pinakamataas na presyo ng jade. Ang mamimili ay hindi mawawalan ng pera, ngunit hindi rin maaaring kumita ng malaki. Magkahalong emosyon ang naramdaman ng amo ng shop. Natuwa siya at nanghihinayang at the same time. Bakit? Excited siya dahil may nag-cut out ng jade sa isang raw material sa shop niya. Iyon ay mahusay na patalastas. Sikat ang kanyang tindahan noon. Samantala, ikinalulungkot niya na siya mismo ay hindi alam na ang hilaw na materyales ay hindi isang kapalaran. Kung alam niya na ang hilaw na materyales ay natapos, siya mismo ang nagpuputol nito. Ngunit naunawaan pa rin ng amo na ganoon ang trabaho ng industriya ng stone gambling. Naghanda siya ng kaisipan. Besides, nangyari na to dati kaya naman agad niyang tinanggap ang realidad. Hindi inaasahan ng lalaki na magbibid si Master Fu ng ganoon kataas na presyo para sa jade. Kinailangan niyang sumuko sa huli. Master Fu, panalo ka. Ayaw niyang magbayad ng 30 milyong yuan para sa jade. Siya ay isang negosyante kung tutuusin. Gusto niyang makinabang sa deal, sa halip na mawalan ng pera. Haha, Xiao Jiao, huwag kang mag-alala. Baka may mas magandang naghihintay sa'yo. Inaliw ni Master Fu ang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sinabi ni Master Fu ay naging katotohanan sa kung sakali. Oo, ang susunod na jade sa isang mas maliit na sukat ay higit pa kaysa sa. Salamat, Master Fu. Napangiti ang lalaki ng may kalungkutan. Alam niyang hindi madaling makakuha ng esmeralda na may mataas na kalidad. Sino ang may-ari ng jade na ito? Tanong ni Master Fu. Alam ni Guning na ang jade na ito ng glutinous rice ay isang high-level jade. Kahit na ito ay hindi gaanong mahalagas green, ito kaysa kay King ay mahalaga pa rin. Tinansya ni Guning na yuan ito ng humigit kumulang 30 milyon, ngunit nang marinig niya talaga ang bid na 30 milyong yuan, nabigla pa rin siya. Hindi siya makapaniwalang totoo ito. Hindi nabawi ni Guning ang kanyang isip hanggang sa tinanong ni Master Fu ang tanong. Agad siyang sumagot ng mahinahon, "Nice to meet you, Master Fu. Akin ang jade na ito." Nang makita ito ay isang batang babae, nagulat din si Master Fu, lalo na't tumaas ang presyo ng hanggang 30 milyong yuan. Maaaring manatiling kalmado si Guning. Suriin ang pinagmulan ng data na ito, na malalim na dumarating sa N0V, Elban. Nagawa niyang manatiling kalmado gaya ng dati sa murang edad. Si Master Fu ay may magandang impresyon kay Guning.